Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang po natin itong pagkakahuli o pagsuko ni Pastor Kibuloy. So, pinagdidebatihan pa yan kung sino ba talaga yung tama, kung sino yung totoo. Kasi kiniklaim ng PNP ni Secretary Abalos ng DILG na nahuli si Pastor Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Meron man nagsasabi na outside daw ng KOJC compound at sumuko si Kibuloy sa ISAP. So ano siya ng AFP. So hindi pa natin makumpirma kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo, pero most likely nandun tayo sa sa sumuko si Pastor Kibuloy kasi walang may pakitang video yung PNP kung talagang nahuli nila sa loob ng KOJC compound si Kibuloy. So kasi kung sumuko yan, kumbaga meron nagpapatunay tulad nung totoong kumontak ng AFP para ayusin yung pag-surrender ni Kibuloy. At the same time, may isang governor or mayor ng Davao na nakipag-coordinate sa ISAP at sa PNP para mabitbit si Kibuloy papunta rito sa Metro Manila. So, ngayon, itong pagkikwentuhan natin, kasi di ba yung kinakatakot ni Kibuloy nung una na pag sumurrender siya or nahuli siya ng PNP, pwede siyang idiretso kagad sa Amerika para i-extradite. So, dahil nga may kaso siya sa Amerika, kumbaga yun yung kinakatakot ni Kibuloy na baka bitbitin siya kaagad sa Amerika. So, dun siya lilitisin. So, pag doon kasi medyo sa palagay niya tagilid yung laban niya kasi siyempre hindi naman niya bansa yun, hindi naman siya Amerikano. So, kumbaga hindi siya komportable na mabibigyan siya ng tamang hustisya. So, yun yung unang naging demand ni Kibuloy na kumbaga pag sumurrender siya, wag siyang ipadala kaagad sa Amerika. Pero medyo nagbago rito yung kumbaga nandoon yung ah, kinakatakot ni Kibuloy, mukhang doon mapupunta sa pagpapadala sa kanya sa Amerika kasi base na rin dito kay Pangulong Marcos, eh mukhang nagiintay lang sila ng order ng Amerika kung bibitbitin nga papuntang Amerika si Kibuloy. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung malamang sa malamang, mapadala si Kibuloy sa Amerika. So panoorin po natin to. Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now locally still have to be done. Wala pang natatanggap na request ang Pilipinas mula sa Estados Unidos kaugnay ng extradition ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas dapat na pagtuunan ng pansin ngayon ang mga kaso na dapat kaharapin ni Kibuloy sa Pilipinas bago ikonsidera ang pagpapadala sa Kingdom of Jesus Christ leaders sa Amerika kung which is yun naman talaga yung mauuna muna. Siyempre, dito siya na-aresto. Siyempre, lilitisin muna rito sa atin yan. Pero andun pa rin yung posibilidad na ipadala si Kibuloy. Siguro right after na malitis siya rito, makuha na yung conviction, kung ano man yung magiging hatol ng korte. After siguro nun, baka idiretso na yan sa Amerika para doon naman niya harapin yung kaso niya. Kasi ang sabi, parehas lang naman daw nung kinakarap niyang kaso rito sa Pilipinas tsaka doon sa Amerika. Kaya siguro magmamatter lang dito kung ano yung magiging desisyon ng korte natin dito. Pero may nagsasabi rin naman, kahit anong lumabas na desisyon dito sa korte natin, malaki pa rin yung tsansa na ipadala si Kibuloy dun sa Amerika. Kasi ano ba naman yung request ng Amerika kay Bongbong Marcos dahil siyempre nandun yung lining niya. Umpisa pa lang ng pag-upo niya sa pwesto, di ba?
marami nagsasabi na parang naging tuta na talaga ng Amerika yung Pilipinas dahil dito kay Bongbong Marcos. Tulad nung yung sa EDCA site, di ba? So, maraming mga instances na nagpapatunay na kumbaga nagiging under na uli tayo ng Amerika. Yun yung sinasabi nila. Kaya yung itong pagpapadala kay Kibuloy sa Amerika, hindi malayong mangyari. So, yan yung isa sa mga kinakatakot ni Pastor Kibuloy. Kaya natagalan yung pag-surrender niya. So, siguro dala na lang din ng pressure dun sa nangyayaring siege dun sa KOJC, yung stress na naranasan ng mga miyembro ng KOJC, nakikita niya na sinisira na yung kanyang kingdom. So, isa siguro sa mga naging factor yon sa pag-surrender ni Kibuloy kasi nahihirapan na rin siguro siya na makita yung kanyang mga miyembro na haras, na alam niyo yun, na napapagod na rin na ipagtanggol siya kahit na wala naman daw siya dun sa loob ng compound, pero ipinipilit ng PNP na nandun nga raw si Kibuloy sa loob dahil daw may nakuwang heartbeat ng tao sa ilalim ng lupa. Pero sa statement ng PNP, nahuli raw si Kibuloy doon sa isa sa mga building na gwardyado raw ng KOJC member. Pero di ba parang medyo taliwas doon sa sa statement nila nung una na sigurado daw sila na nasa tunnel sa ilalim ng lupa si Kibuloy. Tapos ngayon, nahuli daw doon sa isang gusali ng KOJC compound. So, medyo contradicting or pwedeng sabihin din natin strategy lang siguro ng PNP para ma-divert lang yung attention. Para kunyari, halimbawa, siyempre, di ba, parang doon ibubuhos kunyari yung attention ng mga member na nagukay nga raw kunyari ng tunnel, pero meron na palang gumagalaw na ibang PNP official or sabihin natin mga officer na naggagalugad dun sa area, dun nga, kumbaga, meron na silang ideya na nandun sa isa sa mga gusali, pero kumbaga, dinadivert lang nila para hindi sila mahalata. Pwedeng ganun. Pero kung titingnan mo naman yung isang side na parang akala ko ba sigurado kayo na nasa ilalim ng lupa si Kibuloy dahil nga may heartbeat daw kayong nakukuha dyan sa mga radar nyo, pero sumablay. So, hindi natin alam. Pero, yun nga, siguro isa sa mga factor yun kung bakit sumuko si Kibuloy dahil nga na-pressure na rin siya sa nararanasan nilang harassment. Yun kasi yung sinasabi ng mga miyembro ng KOJC na naharas na raw sila, which is pwede siguro dahil nga compound nila yung private property tapos nandun yung sandamakmak na pulis. Pero siyempre, yung pulis naman, ang paliwanag naman nila is warrant of arrest. So, nandun sila para arrestuin si Kibuloy. So, ang lang doon, ang pinakamalaking problema lang doon ng PNP, hindi sila 100% na very sure. So, positibo lang sila nandoon pero hindi yung talagang 100% na nandoon si Kibuloy. Kaya medyo naging kumbaga naging stressful yung nangyayari sa loob. Kaya siguro yun yung isa sa mga factor kaya nag-decide na si Kibuloy na surrender na lang. Saan siya mayroong kinakaharap ding mga kaso. But for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang nagutos na sunduin na ng C-130 si Kibuloy sa Davao matapos magpahayag na nais na nitong sumuko. Yesterday, about between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Sinabi na very good. Wala ng conditions. Wala na yung mga conditions na dating ilinalagay. So sabi namin, fine. Pero sabi niya sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa pulis. So isa pa yan. Isa yan sa magpapatunay
or sabihin natin, isa yan sa mga pwedeng maging maging paano ba sasabihin to? Pwedeng kumontra doon sa statement ng PNP na nahuli nila si Kibuloy. Kasi sinasabi ng PNP na nahuli raw si Kibuloy sa loob ng compound ng KOJC. Pero base na rin dito sa statement ni Pangulong Marcos, humingi ng tulong sa ISAP. So, yung ISAP is under ng AFP. At ginamit yung eroplano nila, yung C-130, para i-transport si Kibuloy from Davao papunta dito sa Metro Manila. So, mukhang hindi totoo na nahuli si Kibuloy. Mukhang totoong sumuko. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, may tumawag daw sa kanya at yun nga nag-message na gusto na nga raw sumurrender ni Pastor Kibuloy nang wala ng kondisyon. So, mas matimbang ngayon yung sinasabi nilang sumuko si Kibuloy at hindi nahuli gaya nung statement ng PNP, yung statement ni Abalos na nahuli si Pastor Kibuloy sa loob ng compound. So ito, panoorin pa po natin, may sasabihin pa rito si Pangulong Bongbong Marcos. So, fine. Yun ang ginawa namin. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na hindi sumuko ang religious leader. Napilitan lamang umanong lumutang si Kibuloy dahil malapit. Ito, mukhang dito pansinin niyo, parang nagda-damage control na rito si Pangulong Bongbong Marcos kasi ayaw niyang mapahiya yung PNP. So, siyempre, kasi yung PNP, di ba, pinaninindigan nila nandun si Kibuloy sa loob ng ng compound. Pero dito hindi naman niya nilinaw kung saan ba nahuli si Kibuloy. Pero para sa kanya, nahuli si Kibuloy, hindi sumuko. Pero walang detalye kung paano nahuli. Basta ang sabi niya, may tumawag daw sa kanya at umaapil nga raw si Kibuloy na kailangan may presence ng AFP dahil nga wala siyang tiwala sa PNP. So kung wala siyang tiwala sa PNP, paano siya nahuli ng PNP kung kailangan ng presence ng AFP? So medyo mukhang mali yata yung kwento rito ni Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang nahuhuli siya sa sarili niyang bibig na nagda-damage control siya dahil nga napapahiya rito yung mga PNP official na particular si General Torre na nanindigan siyang nandun si Kibuloy sa loob ng KOJC compound, nanindigan siya nasa ilalim ng lupa si Kibuloy kaya gumawa sila ng tunnel tapos nagsinungaling pa. Sinabi niya na una na hindi raw sila naguhukay tapos nung pumunta yung mga senador malalaman na naghukay pala at umamin naman siya na talagang naghukay sila. So dito damage control na yung ginagawa nito ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi naman mapahiya yung PNP kasi hindi mo pwedeng sabihin ang napahiya lang dito yung mga PNP official Ang ang mas napahiya rito is mismo yung organization kasi mga naka-uniforme yung pulis di ba? So damage control niya na. So hindi naman natin hindi naman natin may tatanggihan kasi ganyan din yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos nung sumablay yung flood control project niya na 5,500 na sinabi ng DPWH. So, imbis na kastiguhin niya yung DPWH dahil sa maling report na ibinigay sa kanya dahil napahiya siya, ipinagtanggol pa niya. Biruin mo sabihin niyang hindi daw akmana yung mga flood control project na ginawa ng DPWH dahil daw sa climate change. Kaya raw binaha dahil daw nasira yung flood control project na binangga daw ng barko. So medyo nakakatawa na imbis na kastiguhin yung mga kapalpakan, pinagtanggol niya pa. So dito, ganun din yung ginagawa niya rito. Dinadamage control niya na ini-insist niya na nahuli si Kibuloy at hindi sumuko. Ito, pakinggan niyo pa ito. Na siyang matugis ng mga pulis. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may
May punto nga naman, 'di ba? Yun ang pagkakaalam daw niya, ang surrender daw, kailangan daw pumunta sa ano, ito yung pagkakaalam lang daw niya. Ibig sabihin, mahina yung ano niya, yung pagkakaintindi niya pagdating sa word ng surrender. So kaya nga medyo lumaylo siya rito, kaya nga sabi niya, depende daw yun kung paano sasabihin ng mga legalist regarding daw dyan sa pag-surrender. So sa kanya raw, ang surrender, kailangan pumunta sa isang police station or police official, prosecutor. So mga ganun daw yung yun daw yung mga yun daw yung mga klase ng surrender. 'Di ba nga si Kibuloy kumontak sa ISAP, kumontak sa inyo. So ibig sabihin kayo mga official din naman kayo. So hindi pa ba may consider as surrender 'yon? Na in-inform kayo na surrender na, in-inform yung ISAP, in-inform yung Davao Mayor or Governor ba 'yon? So nakipag-coordinate sa AFP, nakipag-coordinate sa PNP. So hindi pa ba sapat 'yon na dahilan para sabihin mong hindi pag-surrender yung ginawa ni Pastor Kibuloy? So dito halatang dina-damage control na ni Pangulong Bongbong Marcos dahil marami nagsasabi nga na yung mga nasa ground na nando'n sa KOJC compound walang alam sa nangyayaring pag-surrender ni Pastor Kibuloy. So nabulaga na lang sila na si Kibuloy pala biyahe na papuntang Maynila, saka pa lang sila nag-pull out doon. So ibig sabihin delayed na yung yung naging reaction ng PNP. So nandun pa sila sa compound ng KOJC, nandun na pala si Kibuloy sa Metro Manila or binibiyahe na. So kumbaga hawak na. Tapos itong PNP nandun sa ground ng KOJC compound, walang alam na bit-bit na pala si Kibuloy. So nagkaroon dito ng ng sabihin natin ng lack of communication siguro or sinadyang hindi na in-inform yung mga PNP official na nandun sa ground ng KOJC compound para hindi na sila mapahiya. So gumawa na lang sila ng ng script nila na pinaninindigan nga nila na nahuli si Kibuloy at hindi sumuko. Court order na may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Tiniyak ng Pangulo na irerespeto pa rin ang mga karapatan ni Kibuloy at walang special treatment. Siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari, na lahat ng kanyang karapatan. Tsaka isa pa, siyempre, depende naman niya kung paano susurrender yung isang tao. Depende sa antas ng buhay niya. Siguro kung ordinaryong Pilipino ka lang, ordinaryong mamamayan ka lang, natural, wala kang mga koneksyon ng mga opisyal ng gobyerno. Ang pinaka malapit lang na opisyal na pwede mong lapitan is barangay captain or diretso ka ng police station. Pero siyempre, may takot ka kagad kapag police station diretso mo, di ba? Baka pwedeng hindi ka na makita. Baka pwedeng doon pa lang itaob ka na or itapong ka na ng pulisya. So, andun pa rin yung takot na dumiretso ka sa PNP police station para sumurrender. So, pinakamabisa pa rin gagawin mo is barangay captain. Basta barangay ka unang susuko, tapos i-turn over ka para at least dokumentado or sabihin natin may protection ka na walang ibang mangyayari sa'yo habang tinatransport ka. So, ngayon, kung ikaw naman kilalang tao, natural, may abogado ka, may mga kilala kang mga opisyal. So, siyempre, doon ka muna lalapit. So, magkaiba yung proseso ng pag-surrender kapag mahirap at mayaman. Diba? Dito sa nangyari kay Kibuloy, siyempre, kilala yan. So, may mga opisyal siyang kilala. Kaya nga, kumontak muna doon sa mga opisyal na yun bago nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos na may request nga si Kibuloy na baka pwede siyang i-transport via air. So, ginamit na yung sasakyan ng AFP, yung C-130. So, hindi PNP ang nakahuli kasi kung PNP yan, malamang ita-transport yan gamit ng sasakyan ng PNP. Ang ginamit C-130. So, mukhang hindi talaga totoo na nahuli si Kibuloy at siya ay sumuko.
Masasagasaan dun sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. So doon naman sa special treatment, normal naman na yan. Pag may pera yung huhuliin, nandun lahat ang pribilehiyo. Tulad yung hiwalay ka ng kulungan, iba yung kinakain mo, dahil pwede kang magpasok ng mga pagkain, hindi kagaya ng mga normal na tao kapag hinuli, diretso ka ng kulungan, kung ano yung pagkain nandun sa kulungan, yun ang kakainin mo, bawal magpasok. Hindi ka ganun kagad, hindi ka agad pwedeng ipasok ng agad-agaran yung mga pangangailangan mo, pagkain, damit, kung ano pang pangangailangan mo, hindi ganun kabilis. Pero syempre, kung nandiyan ka sa PNP custodial na ang kinukulong naman dyan ay sabi natin, mga high-ranking people, mga kilala. So, tulad ni Dilima, di ba? So, nakakapag-post pa sa Facebook. So, iba yung magiging treatment kapag hindi mo pwede sabihin walang special treatment. Meron yan kasi depende yan sa kulungan. Kaya mukhang nabubudol na naman dito si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya. So tulad na lang dyan sa pag-surrender. Para sa kanya, hindi daw surrender yun, sumuko daw. Siguro yun yung binulong sa kanya. Pero siyempre kung titingnan mo, paano nga namang sabi mong nahuli, kung wala namang picture or any documents na magpapakita na PNP mismo ang humuli kay Kibuloy dun sa loob. So, tingnan natin kung sino yung unang maglalabas ng mga picture or photo na si Kibuloy sumuko or nahuli. So, yan ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.